Halos hindi ko na nga mabilang yung mga video na in-upload ko tungkol sa pagmi-maintenance ng ating mga printer, mapa dye ink or pigment ink, pero syempre hindi natin maiiwasan yung mga bagong naliligaw sa ating YouTube channel. Kaya naman may nag-request sa atin na gawan ko daw ng video or list ng lahat ng mga maintenance or possible na ginagawa ko sa printer natin para naman hindi kaagad ito masira at kung usually na wala tayong masyadong piniprint. Again, applicable to sa pigment ink, dye ink at sublimation. Syempre sa pagmi-maintenance natin ng ating printer, meron tayong mga kailangan na mga materials. Una na, etong tissue. Lagi akong bumibili ng tissue at hindi ako nagpapawala ng tissue. Unang-una, sa mga kumakapit na ink sa ating mga kamay, lagi ko siyang pinupunasan. Syempre medyo may pagka-arte rin ako or may pagka-OC. Ito yung binibili kong tissue mga tropa. Huwag kayong bibili ng tissue yung tipong naghihimulmol. Lagi nyong hanapin, may nakalagay na 3-ply. Itatype ninyo sa internet, tissue, 3-ply, or kaya yung mga 4-ply. Syempre, the more na mas mataas yung number, the more na mas mahal yung tissue. Kaya ito lang yung ginagamit ko na budget meals na talagang sure na sure ako na hindi siya naghihimulmol. At syempre, kakailanganin natin ng cleaning solution. Nasa sa inyo kung anong brand yung bibilihin ninyo na cleaning solution. The more na mas matapang yung cleaning solution na bibilihin ninyo, mas maganda. Comment nyo na lang din sa comment section kung meron kayong mga ibang brand na ginagamit. Isa sa mga ginagawa kong maintenance sa ating printer, yung paggamit netong air blower para mawala yung mga alikabok or yung mga namuong alikabok dito sa ating printer kahit saang part ng ating printer. And syempre naman kasama sa pagmi-maintenance natin, yung pagmi-maintain ng ink ng ating mga ink tank. Wag na wag nyong uubusan or make sure nyo na lang na laging mataas yung laman ng ating mga ink tank. Kapag kasi konti na lang yung ating laman dito sa ating ink tank na mga ink, ayan yung nagkukos ng pagkabubbles ng ating mga printer. Kaya naman sa mga owner na inuubos muna yung ink or konti na sila nagre-refill, wag ninyong hayaan mga tropa na konti na lang yung ink ng ating mga printer, i-refill nyo na ng i-refill yan, wag kayong manghinayang para hindi ninyo ma-experience din yung mga nakikita nyo na kagaya ng ganito sa screen natin. Sa pagre-refill ng ink mga tropa, kanya-kanyang diskarte yan. Pero ako ganito talaga yung nakasanayan ko. Ayoko kasi na parang maging dugyot yung ating mga printer or yung parang napakaraming tumatapon na ink dun sa ating pinaka-ink tank. Pero nasa sa inyo yan mga tropa kung ano yung mga trip ninyo. At para mawala naman mga tropa yung mga ink na tumapon sa inyong mga ink tank sa pagsalin or pag-refill ng ink, gumamit lang kayo ng tissue, patakan nyo ng konting cleaning solution. Kahit medyo natuyo na yung mga ink na natapon sa ating mga ink tank, gumagana pa rin itong cleaning solution at talagang maganda yung combination netong tissue at cleaning solution. Kitang-kita nyo naman na alis natin yung mga tumapon na ink sa ating pagsalin. Kung parehas tayo na ginagamit na brand na pigment ink, Hansol version 2 yung ginagamit ko dito sa kulay itim. At sinisigurado ko na pinupunasan ko yung pinaka-top or yung mga namuong ink. Dapat walang sasama dun sa pinaka-ink tank natin na namuo na ink. Isa kasi yan sa mga magkukos ng pagkabara ng ating mga ink hose or yung mga ating damper. Again, kanya-kanya tayo ng diskarte sa pagsalin, pero ako mga tropa, ginagamitan ko sila ng iba't ibang syringe. 6 yung kulay ng aking printer, kaya naman 6 din yung syringe na ginagamit ko. Pero syempre kung gumagamit ka lang ng original ink, wala na kayong iba pang gagamitin kundi yung original ink lang. Isalin nyo lang kagaya ng nakikita ninyo dito sa ating screen. Make sure lang yung mga binibili ninyong ink sa mga lehitimong seller lang kayo bumibili. Next naman na ginagawa ko, kapag matagal akong hindi nakapag-print, halimbawa 3 days or 4 days, hinihigupan ko etong extension hose na nanggagaling sa ginawa nating external waste ink tank. At sa mga wala pang external waste ink tank, panoorin nyo na lang yung ibang video tutorial na naka-upload dito sa YouTube. I-search nyo lang kung anong model ng mga printer ninyo at kung available ba or kung pwede ba siyang lagyan ng waste ink tank. At dito na nga tayo sa part na bubuksan ko yung aking printer. May mga printer model na madaling buksan or kagaya neto, inaangat lang. And may mga model naman ng mga printer, may kailangan ka pang tornilyo
na kailangan tanggalin. So dito mga tropa, nakikita ninyo yung damper or yung ating printer head, ipapapunta ko siya dito sa left side. Pero bago ang lahat, meron tayong pipihitin na gear dito sa parting ito, or depende sa mga model ninyo. Kung nakikita ninyo etong gear na to na kulay puti, ayan yung aking pipihitin. I-move ko siya forward para maigalaw ko na etong printer head natin. So nakita nyo naman, dati kasi mga tropa, akala ko dito sa Epson 805, wala siyang gear na pwedeng iikot. Kaya naman pinapatay ko yung printer at binubuksan ko para gumagalaw. So eto yung nakita kong diskarte, meron palang gear dito sa part na to mga tropa. Ayan yung kulay puti, and sa mga ibang brand, hanapin nyo rin yung gear na ganyan para naman ma-move ninyo yung inyong mga printer head at hindi na ninyo ipapatay bukas yung inyong mga printer. Next naman natin na gagawin ay hihigupan nga natin etong external na hose sa ating waste ink tank, pero nakaalis na yung ating pinaka printer head dun sa ating copying station. Inuulit ko, nung una nakakabit yung ating printer head at hihigupan ninyo, and next eto naman yung wala na mismo na printer head, at mga tropa, ganyan lang yung gagawin ninyo. So kung napapansin nyo na medyo lumalaban yung inyong paghihigop, ay maaaring sira yung inyong copying station. Dapat smooth na smooth lang talaga siya. And papatakan ko na itong tinatawag na copying station. Isa to sa mga mahalagang maintenance talaga para hindi nyo ma-encounter etong kagaya ng nasa picture na to. Para saan ba tong copying station? Ito lang naman yung humihigop ng ink para magkalaman yung ating mga printer head. And once nabarado tong mga copying station natin, hindi siya makakahigop ng sapat na ink. Kaya naman may encounter ninyo kapag nag-nozzle check kayo, kulang yung mga ink dyan sa ating test print. Ganyan lang yung ginagawa ko, binubugahan ko at hinihigupan etong copying station nang hindi ko pa muna nilalagyan ng pinaka cleaning solution natin. Isa din sa mga benefits na itong ginagawa natin para hindi nyo ma-encounter yung kagaya ng nasa picture na to, or yung pag-i-smudge ng inyong mga printer sa inyong mga printout. Nung una mga tropa, sa totoo lang, medyo natatakot ako sa ganitong procedure, pero ilang taon ko na siya ginagamit at nasa sa inyo kung gagayahin nyo ako mga tropa. Inuulit ko, DIY lang to, nasa sa inyo kung maniniwala kayo sa mga sheet na mga pinagsasabi ko dito. Nakita nyo naman, pinatakan ko yung copying station natin para matunaw yung mga ink na nakalagay dyan or yung mga ink na tumigas. Nakita nyo naman, pinupunasan ko once na nalagyan ko na, or medyo babadan nyo ng konti, sabihin na natin ng mga 5 to 10 minutes, pero for this video, medyo binilisan ko lang. And next naman na gagawin natin, kapag ka naglagay kayo ng cleaning solution, hihigupan nyo gamit yung syringe natin na dito sa ating external waste ink tank hose. Nakita nyo naman, nagkaroon ng laman yung hose at ibubuga ulit natin yan para matulak yung mga iba pang tumigas na ink dun sa ating copying station. Once na may mga lumalabas na bula-bula na ganyan, higop-buga lang nyo mga tropa para gumanda yung magiging flow ng inyong mga copying station. And ilang beses natin to gagawin, nasa sa inyo na to mga tropa, pero mamaya-maya pupunasan na natin yung mga bula na lumalabas dyan at uulit-ulitin nyo lang yung process. Papatakan nyo ulit ng cleaning solution, hihigupan nyo ulit or ibubugan nyo ulit, basta make sure yung mga ink na nahigop na natin or yung mga ink na nandito na sa syringe, hindi nyo na ibabalik dun sa pinaka waste ink tank or yung pinaka hose natin or yung sa pinaka copying station. Nakikita ninyo, binubuga-buga ko lang at hinihigop. Make sure lang na kapag naghihigop kayo, hindi siya yung tipong lumalaban. Kapag medyo lumalaban or medyo matigas, maaring sira yung inyong copying station. And again, mamaya ituturo ko kung papaano nyo i-check. Minsan kasi medyo merong lang na napupudpod na part dun sa ating copying station. Pwede nyong kinisen or pwede ninyong ayusin lang, or minsan naiipit yung pinaka-hose dun sa loob, dun sa copying station natin. So ayan, nakikita ninyo, papatakan ulit natin. Nasa sa inyo kung ilang beses
nasa trip na ninyo hanggang sa masatisfied kayo. And mapapansin ninyo etong external hose natin mga tropa, medyo kulay itim siya and mamaya maya magiging clear na siya or mawawala na din yung mga tumigas na ink dito sa ating mga hose ng ating waste ink tank. Ulit-ulitin nyo lang to mga tropa, huwag kayong maiinip, talagang nakadepende yan sa trip ninyo kung ilang beses nyo siyang uulitin. Ako mga tropa, minsan 4, minsan 5, depende sa trip ko talaga. And dapat lagi kayong merong cleaning solution para in case na magbara or halimbawa matuyuan yung inyong cupping station, madali nyo na lang maaayos. Next naman na gagawin natin, poporma lang tayo ng tissue na ganito dahil pupunasan natin yung pinaka-wiper ng ating printer head. Meron siyang pinaka-wiper, may mapapansin kayo na parang goma dyan. So pupunasan lang natin yung gilid niya kasi may mga ink na natuyo dyan for sure dahil eto nga yung wiper. May mga nabibili na tinatawag na cleaning swab. Dahil wala tayong ganon at medyo may pagkamahal, ganito na lang yung ginagawa ko, dinadahan-dahan ko lang siya. Pinapatakan ko ng cleaning solution etong tissue. Medyo isu-zoom natin para makita ninyo yung itsura ng pinaka-rubber or yung tinatawag nga na para sa akin ito yung wiper ng ating printer head. Ulit-ulitin nyo lang yung process hanggat sa wala na kayong makitang namuong ink dito sa part na to or hanggang sa masatisfied kayo. Ito yung purge unit, meron siyang mechanism dito. At ipapakita ko din sa inyo yung tinatawag na cupping station. Ito naman yung cupping station. Diyan nakalapag yung inyong mga printer head at kapag nag-head clean kayo, kapag nagpa-power clean kayo at walang lumalabas na ink dito, possible nun maaaring sira yung inyong purge unit or yung cupping station nyo, medyo may natuyong ink. Worst case scenario, magpapalit kayo ng isang buong set niyan. Pero yung mga ibang technician talagang chinecheck nila kung pwede pa yung cupping station, kaya naman nire-remedyohan nila na kagaya neto. Minsan nakaipit lang yung mga hose dyan at inaayos lang, minsan hinihigupan lang yung cupping station at dun sa pinakadulo na hose. Etong hose na nakikita nyo, dito lumalabas yung mga waste ink, pwede nyo yung higupan para matanggal yung mga bara na mga ink na natuyo dito sa inyong cupping station. Pwede nyong patakan yung cupping station ng mga cleaning solution at pagka binugahan nyo, nakikita nyo na may lumalabas na mga bula. Ayan yung mga possible na ink na nakabara kaya hindi maganda yung pagkakahigop ng inyong purge unit. Kapag hinihigupan nyo yung hose na labasan ng waste ink tank at napapansin nyo na parang medyo lumalaban yung paghahatak ninyo ng inyong mga syringe, possible nun ay nakaipit yung hose dito sa inyong mechanism ng inyong purge unit. Minsan, maaaring palitin na talaga, minsan kayang-kaya pang remedyohan sa pamamagitan ng pagpapantay nung kanyang mechanism kasi napupudpud yon time to time kapag nag-head clean, nagpa-power clean kayo, umiikot kasi yung mechanism doon at napupudpod. So ganito yung gagawin nyo. Syempre unang-una babaklasin nyo yung part na to at para makita nyo yung inyong mga mechanism kung okay pa at minsan nakaipit lang yung mga hose dito at aayusin nyo lang yung pagkakakabit nya. Pero worst case scenario ay ayun nga yung sinasabi ko, napupudpud yung kanyang mechanism. Kaya naman kikiskisin nyo or kakayasin ninyo para magpantay ulit at para maging sakto yung pag-ikot ulit nya. Pero kung marami ka naman pera, syempre papalitan mo na lang mismo yung isang buong cupping station at yung purge unit na yon, magka-bundle yon. Parang nasa around 1,000 something or 2,000 ata yung ganun. Depende sa unit kung anong printer mo, Epson 121, Epson 3210, syempre iba-iba yung presyo nun. At dito na nga tayo sa next part, tatanggalin natin yung pinaka-damper, bubuksan ninyo. Etong part na to, kung pares tayo ng printer na Epson 805, inuulit ko, iba't ibang model ng printer, iba't ibang klase yung pag-o-open sa ganitong part sa damper. At ganito lang nga yung gagawin natin. Aalisin lang natin yung plastic na yan. Make sure na hindi nyo madadamage yung plastic na yan. Napaka-importante na itong plastic na to. Ito yung nagsisilbing pinakalock ng mga hose dito sa ating mga damper. So, tutungkabin nyo lang yan mga tropa. Depende sa mga diskarte ninyo. Pero napakadali lang niyang tungkabin. Ano nga bang gagawin natin dito? Kailangan natin ng syringe dahil hihigupan natin etong mga damper kasi time to time dahil nga minsan hindi natin nire-refillan agad yung ating mga printer at kaka-print head cleaning natin at kaka-power clean
nagkakaroon siya time to time ng bubbles. Ayan, nakikita ninyo, medyo may puwang or medyo may konting space. Dapat wala talagang space to mga tropa para maganda yung pagkaka-print ng ating mga printer. At nakikita nyo naman dito sa part na to, talagang kulang na yung nakalagay na ink dito sa ating mga damper. Kaya kailangan natin siyang higupan at isa rin to sa mga cause kung bakit nagbabara rin yung ating mga printer head. Hindi ako gumagamit ng cleaning solution na ibubuga dun sa pinaka printer head natin. Kumbaga para sa akin, ayun yung pinaka last resort kung talagang ayaw nang mawala nung pagkabara ng ating printer head. At isa sa mga way kung papaano mawala yung bara ng ating printer head ay ganito lang yung ginagawa ko. At minsan naman tinatanggal ko yung pinaka hose na nakikita ninyo dito sa damper at binubugahan ko siya ng ink, mapa original ink yung gamit or kapag pigment ink yung gamit, ayun yung nilalagay ko at binubugahan ko siya. Lalagyan ko lang siya ng tissue sa pinakailalim, kagaya ng mga nakikita nyo dito sa video na to. Kung hindi naman barado yung printer head ninyo, hindi nyo na kailangan pang gawin yung itinuro ko. Ganito na lang yung gawin nyo. Make sure lang na puno ng ink yung inyong mga damper at kapag hihigupan nyo to, nakita nyo naman dapat yung ating ink tank ay nakabukas para maganda yung pagkakahigop natin. Again, kung gagawin ninyo or magre-repair kayo ng printer head, una nyong gagawin, aalisin nyo yung pinaka-hose dun sa pinaka-damper. Ito yung damper, yung kulay puti. Pero make sure na tutupiin ninyo yung hose para hindi bumuluwak yung ink mga tropa. At gagamitan nyo ng syringe na may hose. Kapag bumili kayo ng syringe na ilalagay ko sa description yung link, may kasama na siya na hose. At lalagyan nyo yung syringe ng original ink or kung pigment ink yung gagamitin ninyo, ayun yung magsisilbing pang buga or ayun yung magtutulak sa pinakabara ng inyong mga printer head. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, pinaka last resort ko lang talaga yung paggamit ng cleaning solution or pagbuga ng cleaning solution sa pinaka printer head. Mas maigi na ink yung gagamitin nyo muna na pangbuga or pangalis or pangtulak ng bara sa ating mga printer head. So once na okay na or nahigupan nyo na ng maayos etong mga damper, iisa-isahin nyo yan mga tropa. Once na ayos na lahat, nahigupan nyo na lahat, ibalik nyo na yung pagkakaayos na itong mga hose. Make sure lang na walang nakatupi or walang naiipit na hose kasi isa rin yon sa magkukos kung bakit barado or mahina yung buga ng ating mga ink. Yung mga nahigop nyo na ink sa mga damper, pwede nyo yung ibalik basta yung ginagamit nyo na syringe ay tig-iisa. Next naman na ginagawa ko, eto medyo controversial talaga to mga tropa at maraming nagagalit dito. Pero nasa sa inyo kung gagayahin nyo ako at inuulit ko sa inyo, wag nyo tong gagawin kung hindi kayo sure, baka mamaya masisi nyo pa ako. Nakikita ninyo tong hawak ko na papel, eto ay photo paper at lalagyan natin yan or babalutan natin yan ng tissue para kahit papano medyo may makapal na materials at medyo maitutulak natin dito sa ating printer head. At nagtataka kayo kung saan natin to ilalagay, sa printer head nga, sa pinakailalim. Ito yung tinatawag na tamadan method. Lalagyan natin ng pinaka-cleaning solution, yung tissue, pero dun lang sa pinaka-surface natin, ikikiskis or dun sa pinakailalim lang. Kasi nga hindi ko ginagawa na bugahan ng cleaning solution yung pinaka-printer head. Yun lang yung pinaka-last resort ko na talagang sirang-sira na or yung tipong hindi na nakukuha sa mga method ko na ganito. So ayan, nakikita ninyo may mga ink na lumalagay. Ito yung mga namuong ink. Yung mga ginagawa ko dito mga tropa, most of them ay napanood ko lang din sa mga YouTuber, sa mga international YouTuber, sa mga local YouTuber, at talaga namang nakita ko na effective. Yung ganitong method na-experience ko kasi nag-i-smudge yung aking vinyl sticker or pag nagpiprint ako, talagang medyo may dumi or may exist na kulay itim. Kaya naman nag-research ako at nakita ko, ito yung pinaka-solution dahil nga time to time kung nagpiprint ka using pigment ink,
merong naiipon dun sa pinaka printer head sa ilalim. Dahil ayokong baklasin, ganito lang yung ginagawa ko talaga, at dahan-dahan lang sa paggawa neto. Huwag nyong didiinan, basta i-move nyo lang siya left and right. And once na maayos na or nakasettle na siya sa pinakagitna, ibabad nyo lang yung pinaka printer head natin, yung pinaka surface dun sa may part na merong cleaning solution, at i-move forward and left and right nyo lang siya mga tropa. Ulit-ulitin nyo lang hanggang sa ma-satisfied kayo, at kung sa tingin nyo kapag nag-print kayo wala ng smudge, ganyan lang talaga yung ginagawa ko. Eto, ginagawa ko to at least twice a month, or kung medyo masipag ako, thrice. Kapag medyo tama dan, once a month ko lang talaga to nagagawa. At sobrang tagal na ng printer ko, sabihin na natin na may 4 years na rin siya. Napakatagal na nun mga tropa, or to be exact, mga 3 years siguro. At etong printer natin na Epson 805, phase out na siya. At kahit na sa Epson 3210 ko or sa Epson 3110, Epson 5290 ay ginagawa ko rin to. Pero dahil nga dye ink lang ang gamit ko sa mga printer na yon, hindi ko siya madalas ginagawa. Kapag ka talagang na-experience ko lang na talagang baradong-barado na, kasi nga yung dye ink hindi siya prone sa pagkabara, kaya naman less maintenance siya. Hindi kagaya netong mga sublimation at sa mga pigment ink, kailangan mo talagang matuto ng mga maintenance na kagaya neto.